Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa ating daily devotion. At ako'y magbabasa sa libro ng Kadalawang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Nagpagkita siya kay Asa at sinabi, "Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat na kayong mga taga-Juda at taga-Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang mananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo." Sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos. Wala pa rin nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa Aklat ng Ikalawang Mga Kronika, Kabanata 15, talata 4 hanggang 6. Ngunit nung dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon na maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at mga lungsod at kapwa-lungsod sapagkat ginugulo at pinapahirapan sila ng Diyos. Ito po ang balitang mula sa ating Panginoon. Purihin po lagi ang ating lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 15, verses 7 to 10. Ngunit kayo naman, magpakatapang kayo at huwag manghina dahil ang mga gawa ninyo ay gagantimpalaan. Nang marinig ni Asa ang mensahe ni Azarias, na anak ni Oded, nagpakatapang siya. Inalis niya ang kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong Juda at Benjamin, at sa mga bayan na kanyang inagaw sa mababang bahagi ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ng Panginoon na nasa harapan ng balkonahe ng templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinatipon niya ang lahat ng mamamayan ng Juda at Benjamin, at ang mga mamamayan mula sa Ephraim, Manases at Simeon, na nakatirang kasama nila. Maraming lumipat sa Juda mula sa Israel nang makita nilang si Asa ay sinasamahan ng Panginoon na kanyang Diyos. Nagtipon sila sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon na paghahari ni Asa. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa gabi ito ay makikita sa Kadalawang Kronika, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 13. Ito po ang nakasulat. At sa oras na iyon, naghandog sila sa Panginoon ng mga hayop na kanilang nasamsam sa labanan. 700 baka at 7,000 tupa at kambing. Gumawa silang kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno ng buong puso nila't kaluluwa. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Yun lang po. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 15 verses 14 to 16. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh. Nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trompeta at tambuli. Masayang-masaya ang buong Juda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng Diyosang si Asherah. Winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Purihin po ang Panginoon sa muling pagkakataon na binigay po muli sa atin na tayo po ay makapagpatuloy, no? Tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 15 verse 17 to 19. So sabi po dito, kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang pilak, ginto at iba pang mga bagay na ihandog niya at ang kanyang ama sa Panginoon.
hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng pagkahari ni Asa. So dito makikita po natin, sabi po dito sa 17, kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buhay. So napakahalaga po yung katapatan sa Panginoon. So dito makikita natin na talagang sa kabila ng hindi nawala yung mga sambahan sa matataas na lugar, ay naging tapat pa rin po si Asa doon sa kanyang buhay. At dito nakita natin na naging matinding kalasag ni Asa yung pagpapatnubay ng Diyos, yung paggabay, at talagang makikita natin yung kanyang talambuhay na talagang siya ay tinutulungan ng Panginoon. At dito makikita naman natin talaga na si Asa ay talagang grabe yung pagpupuri niya sa Panginoon. Isa nga sa mga katibayan niya, yung nagdadala siya ng mga pilang at ginto, ng mga bagay na inihandog niya sa Panginoon. At isa sa napakagandang pangyayari sa buhay ni Asa, yung hindi nagkaroon ng digmaan sa kanyang paghahari. Talagang ang Panginoon lang yung nagkaloob nito, sapagkat yung Panginoon ang may kontrol ng lahat ng bagay. At isang kapayapaan yung naranasan sa buhay ni Asa, sapagkat 35 taon hindi nagkaroon ng digmaan, sapagkat yung Panginoon ang may kontrol ng lahat ng ito, na hindi niya pinahintulot na mangyari kay Asa bilang isang hari na sumusunod sa kanya. So purihin po ang Panginoon.